Hello, what's up mga idol? So, sisimulan ko na sanang mag-vlog, no? Sisimulan ko na sanang gawan ng content yung Pure 12 volts full tutorial natin. Kaya nga lang, ah, nitong nakaraan, may nag-comment sa post natin sa Facebook tungkol dito sa mini portable solar natin. Sabi niya doon, ah, corny daw itong mini portable natin kasi yun lang daw yung makakaya niyang paganahin, no? Ah, Electric fan, ilaw, CP charge, saka mga internet router ang pwedeng gamitin. So, very common na daw. Kayang-kayang gawin yon ng mga power bank. Kaysa gumawa ka pa ng ganito, edi bili ka na lang ng power bank. So, sa akin naman, siyempre, ayoko naman na ginaganon-ganon na lang yung gawa natin, no? So ngayong itong video natin ngayon, subukan natin na i-try yung iba pang kaya niyang gawin para naman mapatunayan natin, no, na hindi basta-basta itong ginawa natin na portable mini solar natin, no. So ngayon, ha? Subukan natin paganahin to. O yan, LED TV na Samsung brand, okay? 22 inches ata to. So ito, sira na yung adapter niya mga idol na matagal na. So ngayon, susubukan nating paandarin dito. So ito yung TV natin, oh. Ayan, oh. Oh. So dito check natin yung specs niya. Ito ay Samsung brand at ang DC input niya ay 14 volts, 2.5 ampere. Pero sa tingin ko kakayanin ito ng portable natin. Pero sa ngalan ng kaalaman, susubukan natin kung kakayanin ba ng portable natin itong LED TV na to. So ito ay 22 inches. 22 inches ba to? Parang 24 siya eh. Malaki to eh, mga idol. Ayan. Ayan yung sukat niya mga idol. So 24. 24 ba yan? Hindi ko alam kung sa loob o sa labas magsusukat. Ayan yung sukat niya. Ayan yung sukat niya mga idol. Ice cream. Ice cream? Ano ay? Baka binatog. So tama nga naman. So tama nga naman sila. Tama nga naman siya. No, very common nga naman. Kayang-kayang gawin ng ano yan, mga power bank ngayon na malalaki. Pwede ka na doon magsaksak ng mga router, internet, ilaw, or mag-charge ng cellphone. Ewan ko lang sa iba, siguro sa iba pwede na rin magsaksak ng ilaw na 12 volts. Pero subukan natin sa TV. Hehehehe. Simulan na natin. Una, kailangan natin ng adapter. Ito. So, naganap pa ako ng ano niya na. Ito kasing connector niya sa likod eh. So, naganap pa tayo sa junk shop niya na. Baklasin muna natin to. So, baklasin muna natin to. Kailangan natin tong ano niya, adapter. Para masubukan natin. Minamalit yung ano natin mga idol eh. Minamalit yung gawa natin. Pero teka. Check muna natin dito kung alin dito ang kanyang positive line at negative line. So, paano matest yan mga idol? Ito, tuturo ko rin sa inyo. Paano matest yan. So, napaka-importante pagka na kayo nagdi-DIY, meron kayong tester. Napaka-importante na ito. Tingnan natin yung ano niya. Kung alin dito ang positive dito sa dalawang wire na to. So, nakaka-continuity tayo. Ayun. So, itong positive. Itong puti. Tumunog siya eh.
Positive to eh. Okay. Next. Hindi tayo papayag na minamalit lang yung gawa natin mga idol, no? Try nating patunayan kung hanggang saan yung kakayanin ng ating power bank. Lagyan muna natin ng electrical tape. So, tsaka na natin ito finalize pagka gumana. Ngayon, testing muna natin mga idol. Ayan. Meron tayong connector. So, ito pupunta sa natin sa portable. Ito pupunta sa TV. So, pansamantala lang muna ito. Pa-finalize natin mamaya kung pagkatapos ng testing natin kung gagana ba siya ng maayos. So, testing na natin pagganahin. Uy, mali. Balik tayo. Ayan. Ito sa TV. Ayan. So, ayan ha. So, yun na natin. The moment of truth and the truth of the moment. Uy! Kita nyo yun mga idol? Gumagana na oh. Namatay. Ayun. Meron. Okay. So, nag-start tayo kanina sa 13.4. So, ngayon 13.3 na lang. No? Ayan mga idol oh. So, power bank. Itong portable natin, mini portable natin ang nagpapagana sa TV. So, kayang-kaya niya. So, ang TV na to is ilan ba to? Computin natin kung ilang watts to. So, ang 2.5 siya, 12.8 times 2.5, 30, almost 33 to 32 watts. So, ito, ang rated ko lang dito is hanggang 20 watts. Pero, napapagana ang TV mga idol. Alright. Ay naku, baka sabihin ng iba dyan. Dinadaya natin. So, pakita natin. So, dapat patunayan natin, no? Baka sabihin ng iba dyan, baka may nakasaksak sa likod. So, ito mga idol, oh. Yan. Naka-input tayo dito. Ay, naka-output tayo dito. So, ito yung wire natin. Ayan. Kikita nyo naman, gumagana. So, ayan, mga idol, oh. Naka-recta sa likod. So, power bank. Ayan. So, start tayo kanina ng 13.3. So, 13.2 tayo ngayon. So, hindi pa ito na full charge mga idol eh. Nung nagamit ko na nakaraan, tinabi ko na lang ulit. So, ayan. Okay. So, try natin mag-play ng videos mga idol, no? Para makita rin natin. Ayan. Kaya nga pala mga idol, mainit. So, gumamit din tayo ng electric fan. So, kanina nag-start tayo kanina ng 13.3. So, ngayon, 13.1 na lang tayo. Ayan. Napapansin nyo. Ayan. Okay. Hello mga idol, magandang araw po sa inyo. Today's video ay gagawa po tayo ng portable generator. For me mga idol, no? Yung mini power bank natin, pang electric fan lang. Tsaka pang ilaw-ilaw, tsaka cellphone charge lang. Natin upang patuloy lang po ang ating paggawa ng mga bagong project. So dito mga idol, dahil 10 Ah lang yung baterya natin at nagpapagana tayo ng TV na 32 watts. So compute natin, no? Okay, so computein natin kung gaano katagal to mga idol na magagamit dito sa ating portable. Compute natin kung gaano katagal nating magagamit ang TV sa ating portable na ginawa. So, ang setup natin dito sa portable ay 12 volts. So, 12 volts time is yung laman ng ating baterya, 10 Ah, time is 80% DOD. Ibig sabihin ng 80% DOD, depth of discharge or sa 100% magagamit natin ang 80%. So, the remaining 20% ay ang safety
depth of discharge ng ating baterya. So yun yung safe niya, 20% para may matira sa ating baterya. Out of 100% mga idol, 80% ang pwede natin magamit. Compare naman sa mga lead acid na 50% DOD or depth of discharge lang mga idol. So latakin nyo sa Life of 4, hanggang 80% ang pwede natin magamit. Okay, so balik tayo sa computation dito sa TV, kung gaano natin katagal pwedeng gamitin. So 12 volts times 10 Ah yung capacity ng baterya times 80% depth of discharge divide by yung wattage ng ating TV. So 32 watts yung TV natin. So nag-total tayo ng 3. Ano nga ba itong 3? Ito na yung oras na pwede natin gamitin dito sa ating portable. So itong TV lang na paggaganahin natin dito sa ating portable ay magtatagal siya ng 3 hours kapag full charge ang ating baterya. So ito, gumamit tayo ng DC fan, may umaandar na DC fan. So compute natin 32 plus 15 watts, hindi ko alam kung nasa 15 watts to mga idol, no. So 47. So 12 volts times 10 Ah times 80% divide by 47 watts. So hanggang 2 oras na lang siya mga idol. 2 oras lang yung tatagal ng ating power bank na solar kapag ka gumana itong TV at itong ating DC fan. Pero eto, kung may nakaantabay or may nakasaksak na solar panel dito sa ating portable at maganda naman ang sikat ng araw, baka maghapon ka niyan mga idol na nanonood at may libre kang electric fan. So ano lang yun yung computation natin walang support ng solar or whatsoever mga idol. So ito lang talaga nagpapagana. Hanggang 2 hours lang siya kapag itong TV at saka electric fan. So kapag TV lang naman, abot tayo ng 3 oras. Ba? Isa buong ano na yun, halos dalawang movie na yun mga idol pag nag-marathon kayo. So testerin naman natin ang discharge ng ating power bank or portable generator. Testerin natin kung ilan ang discharge niya habang umaandar itong TV tsaka electric fan natin. So gamit nga ulit ang tester na ito mga idol. So susukatin natin ulit yung kanyang amperyahe, kung gaano kalakas or gaano kataas ang amperyahe niya habang nagpapaandar tayo ng TV at saka electric fan. So check na rin natin kung may umiinit sa kanyang mga components para kung sakali man kung kayo gagawa at ganitong klaseng load ang papaandarin nyo dito ay magkakaroon kayo ng adjustment sa inyong mga wires. Testing natin kung may umiinit dito. Dito sa port ng ating TV, wala naman. Okay naman siya. Dito sa ating electric fan, normal, okay, goods na goods. So wala tayong problema dito. So testerin natin ang kanyang amperyahe. Testerin natin dito sa baterya. Okay, dito sa battery mga idol. Okay. So nagdi-discharge tayo mga idol ng 2 amperes sa ating baterya, sa ating portable. So kita nyo naman mga idol habang nagpapaandar tayo ng TV at saka electric fan, nagdi-discharge tayo ng 2 amperes dito sa ating baterya. Ayos na ayos mga idol. Nakakanood ka na. May electric fan ka pa. Pwede ka pang mag-charge ng cellphone dito. So advice ko lang sa inyo mga idol, kung binabalak nyo gumawa ng ganitong portable, siguro mag-adjust na lang kayo sa baterya, palakihin nyo yung kahon ng inyong portable solar para mas marami yung capacity na mailagay yung baterya sa loob, nang sa ganun mas matagal nyong magamit. So ito, ang ano ko lang naman talaga dito, pang emergency lang. At ito, pinatunayan lang natin dito sa ginawa nating video natin ngayon
na niload ang TV dito sa napakaliit na power bank na to. Gusto ko lang kasi patunayan mga idol na itong ginawa natin hindi lang para sa mga electric fan, hindi lang para sa mga pang-charge ng cellphone na kayang-kayang gawin ng mga normal na power bank. So dito mga idol, makakagamit ka ng TV. Basta DC siya mga idol, yung mga 12 volts na TV. Meron yan, marami yan sa Shopee. So gusto ko lang patunayan na sa nag-comment idol, sana may natutunan ka rin sa video natin ngayon, na hindi lang naman pang maliitang load itong ginawa natin. So kayang-kaya niya rin sa TV mga idol. So yun lang mga idol. Maraming salamat. Hello mga idol, isang araw po sa inyo. Today's video ay gagawa ko tayo na mini portable generator. Bago natin simulan dito mga idol, nais ko sana kayo pasalamatan. Sana matulog din sana ako suportahan sa